Tinreatment ba? O bakit may pula-pula? Kasama yun. Anong boss? Ayan, bosses. Mic test, mic test. Yes. Panalo. Yes. Today, I have the privilege to interview my mother for the first time. Lagi ko siyang kasama sa video, pero kasi yung mga videos na yun, yung mga parang puro kalokohan lang namin, tsaka yung kung paano ko siya alagaan. Ganyan. Pero ngayon talagang, first episode is a very important parang launching episode for me. So, dahil sa request din ng mga tao, tsaka ng mga tao malalapit sa akin, I opted to ask my mom for this very prompt interview. O, diba? So, yes. Without further ado, syempre ang aking nanay, ang nanay ng Edmonton, si Mamita, si Mildred Balmores. Ay, di ba? Ganda. Mami, kaya nga, mami. Oh, tinan mo, kinorek agad ako. Mami, salamat ha, kasi alam ko kung gaano kahirap kasi si mami, sa interview na, yung may camera na nakaharap. Kasi ito, si Mami, di ba nagva-viral yung mga videos niya? Kasi, yun, hindi siya rehearsed. Yung hindi niya nakikita yung camera. Kung ano yung kakulitan niya sa camera, ganun lang talaga siya. So, pero okay ka lang, Mami? Oo. Okay ka lang? Oo. Oh, lapit mo naman ng konti kasi yung mic, di ba? Para So, yung mga ibang kasi nakakaalam, akala kasi ako yung mama's boy. Yun ang unang tinatanong sa akin, masyado kang mama's boy ka, No, you're not. Hindi po ako. Hindi ako ang mama's boy actually. Kasi ako inaalagaan ko si mami ko eh. So mami, ikaw, linawin mo for once, mama's boy ba ako o hindi? No. Sino ang mama's boy, mami? May bunso. Yes. Not you. Di ba? Pangalanan mo? Mark Louis Balmores. O yun. Palagi niyang pinagmamalaki yun. Oh, Diyos ko, Lord, mami. Pero mahal ko rin yun, yung kapatid ko. Yun, napakabait na kapatid ko. So, mami, para lang kasi nakilala nila ako dito, medyo matanda na ako. I-describe mo ako ng bata ako. Malambing ka. Mabait kang bata. Magiliw ka sa mga kasambahay natin. Hindi mo sila tinratong parang iba. Mahal mo sila and mahal ka rin nila. Kasi tinuro mo naman sa amin yun. Yeah. Ganun naman ang turo mo sa amin nun eh. Tapos, yun lang masasabi mo. Sabi mo naman maganda ako nung bata ako. Mas maganda ba ako ngayon? Mas maganda ako noon. Hindi. Nung nakikitaan mo na ako ng signs and symptoms noon. Nakikitaan na kita, kaya lang in denial ako. It was my Daddy. sister. No, it was my sister. Pero si Daddy me. nakikita na rin niya. Yeah. Alam niya na ganun ka, pero ako, I was still in denial. Pero kung ano man, tanggap ko yun. Oo naman, kung sa mga hindi nakakakilala sa nanay ko, kasi kulit tong nanay ko eh. Walang yan. Tanggap ko na Ilang taon ako nun, Mi? Mga ka pa, ganito ka kalaki. Oo. Oo. 5, 6, ganon. Ganon. Mga 6 siguro. Ano ginagawa ko, Mi? Minsan, pinapakialaman mo yung mga makeup ko, napuputol, pinagbibintakan ko yung mga katulong. Sabi ko, bakit yung pinakialaman yung makeup ko? Binigyan ko naman kayo ng mga lipstick. Minsan nahuli ka ni Yaya Rose. Sabi niya, Manang, hindi ako, tingnan mo si J.O., pinapakialaman niya yung mga lipstick mo hanggang sa nagkanda putol-putol. Naalala ko dati, dahil pinapakialaman ko yung mga makeup mo, mami, kinain ko yung mascara. Oh my God. Oo, yung mascara, hindi ko alam kung bakit. Hindi ko kasi alam kung anong gamit na. Nakikita kita, gumagamit ka ng lipstick, gumagamit ka ng mga powder. Pero yung mascara, hindi ko alam. So, ang ginawa ko, tinikman ko siya. Tapos, nag-block yung bibig ko. So, yun nga, hindi ko kasi alam kung paano gamitin yun. So, ang ginawa ko, kinain ko.
So, natuto ko na wag kong pakialaman yung mga ganung gamit na hindi ko alam. Kaya, pero naalala ko talaga yun. Hindi ko makalimutan yung mismong araw na yun. Tapos kung ano pa yung damit ko. Kasi pag ganun ko, pinahid ko siya sa damit kong itim. Ay, puti. Tapos may itim siyang ganun. Kaya natakot ako na nahuli ako na ginagamit ko yung mga... Tapos ang tatak nun, Estee Lauder pa, di ba? Bigay ng mom ko. Kaya so yun ang anong natatandaan mo na ko nung bata ako, mami? Yung fondest memory of me na alam ko marami, pero Masyado kang mahilig yumakap. Yakap ka ng yakap, akala mo mawawala ako. Yeah. Malambing. Lagi touchy. Yeah. Clingy. Clingy ako. Ay, nako. Hindi, gano'n naman ako talaga kasi Kasi yung pala ka. Hindi, mami. Doon ko pinapakita yung yung pagmamahal ko kasi 'di ba? Kahit kanino naman 'di ba? Si Shai ako. Growing up, 'di ba, holding hands kami na akala nga boyfriend niya ako dati kasi naglalakad kami sa mall, magka-holding hands, ganun. Tapos si Shai nga pala yung doktor kong parang kapatid, anak ni Mama Carol. Kaya growing up ganun na talaga ako. Pero tanggap ko na rin, okay na rin yun anak kasi wala naman akong anak na girl. parang inassume mo na lang na babae ako. Yeah. Tapos yung pinagbubuntis mo ako, ikwento mo yun, mami, yung pinagbubuntis mo ako. Kasi nung pinagbubuntis kita, sabi nila pag maayos ka sa mapustura ka mo. katawan, mapustura. Lagi akong nagme-make up kahit hindi ako masyado marunong mag-makeup. Nagme-makeup ako. First thing in the morning, I would put on my makeup. Tapos nasobrahan yata. Hindi ka naging girl, kundi naging... Ang kwento sa akin dati nila daddy noon. Paggising mo, hindi ka pa nagbumumog, nagli-lipstick ka na. Totoo yun. Kasi nga, sabi ko, maganda yata ako ngayon na. Siguro nga, girl ito. Girl. Siyempre maganda yung sinilang mo eh. Wala nang doon. Wala nang question doon, mami. Kaya Pero nasobrahan yung pagpapaganda ko. Kaya, ano ba ang... sa tingin mo, may connection yun? Kasi wala naman nag-impluwensya sa akin. Talagang siguro pag growing up, ganun na yung nararamdaman ko nun eh. Naalala ko nun kung maalala ko dati kung yung commercial ni Gabby Concepcion ng parang Perla yata yun. Pag nakikita ko yun, talagang natutuwa ako kasi gwapong-gwapo ko sa kanya. I was young at that time. Kaya mami. At saka minsan, nahuli ka namin, sumasayaw ka sa barangay, you were on top of the table, tapos inilis-lis mo yung brief mo sa likod. Parang Nakatibak. Yeah. Tapos mga bata, pinapanood ka, pumapalakpak, tuwan-tuwa ka. So performer ako noon, Mi. Yeah, parang nakitaan na kita ng ganun. Hindi ko matandaan yun eh. Pero natatandaan ko gusto ko pag teacher-teacheran, ako yung teacher, ganun. So, yeah, meron kang ugali na gusto mo yung laging ikaw yung on top. Pero hindi na, in a good way? Yeah, in a good way. Kasi natatandaan ko noon mahilig ako yung parang pag teacher-teacheran, gusto ko ako yung teacher, ganyan. Tapos ako yung leader na ba ako noon? Oo. At saka may time din na doktor ka, nag-i-inject ka ng kung ano-ano, sisiw, nag-i-inject ka ng sisiw, hanggang sa baka mamatay. makancel ako dito. Hindi, Hindi kasi yung mga sisiw na may kulay, yung binibili sa Yung binibili sa mga yun ang mga ko noon, mga kaganapan ko. Kasi pangarap ko talaga maging doktor dati. Kasi naisip ko noon, nung nasa nursing school ako, hindi ko kakayanin. Kasi nakikita ko si Shai noon kung paano mag-aral. Sabi ko, masaya naman ako sa pagiging nurse. At saka magaling akong nurse. Mapapatunayan naman yan ng mga dati kong kasama sa trabaho. So, Mami, ang kasi gusto ko lang malaman ng tao na yung success ng Jeepney JT Food Truck ay hindi siya magiging complete success kung hindi dahil sa nanay ko. Naalala mo, Mami, yung dati, yung kung paano tayo nagsimula sa Jeepney JT.
Oo. Ano yung unang pumasok sa isip mo nung magko-quit ako ng nursing tapos mag-start ako ng food truck business? Ano yung unang pumasok sa isip mo? Nalungkot ako. Bakit ni? Kasi nurse ka eh. Mm. Tapos bigla mo na lang iwan yung pagka-nurse mo. Tapos magtitinda-tinda ka. I was really disappointed. Nung una. Noong una, oo. Hindi ko ginusto yun. Kasi, alam mo naman kasi mga Filipino moms di ba? Para pag nurse ka. Si mami kasi yung generation niya, yung parang nakabox, yung ano. Kasi nakatapos din kasi ako ng master's degree. I was in a teaching profession and then as a nurse din sa Philippine Heart Center nung nasa Philippines ako. Clinical instructor, ganyan. Tapos nakapag-masters. Kaya parang pagdating dito, si mami, hindi niya masyadong natanggap na ako ay magninegosyo. Ang akala niya nun, yung pagtitinda ng pagkain ko nun ay pagtalikod na sa pagiging nurse. Pero, hindi mo kayang talikuran yung pagiging nurse. Yung ano ko, mami, yung ang gusto kong i-point out sa'yo dati, mag-start tayo ng negosyo na pangmatagalan. Pero nakakapagod. Yeah. Nakakapagod. Pero, ang gusto kong ipagpasalamat sa iyo ngayon dahil nandito tayo sa podcast, yung mga recipe mo, mami. Yun ang nagpasikat sa akin. Hindi ko kakayanin yun nang wala ako. Nang wala ka. So ano yung, naalala mo ba, mami, yung una mong sinabi na ito ang lulutuin natin? Kasi sisig taco, sisig fries, tapos yun ang mga una nating binanatang ano. Pero ang una nating nilabas dati is yung kare-kare mo. Yeah. Yung kare-kare mo, di ba? Kasi- Doon nakilala yung ulam ng jeep ni JT, yung kare-kare mo, mami. Kasi sa Cagayan, sikat na yun eh. Oo. Yung pagka may family gathering kami, yung kare-kare ni Manang, yung kare-kare ni Manang Mel. Kasi not because of the taste lang, kasi we use the proper meat, di ba? Yeah. Dati not staining on other people na yung kasi yung karne, yung may karne kasi ng baka. Pag hindi proper yung paggamit mo ng karne dun sa ulam, ay dun sa mismong mag-change lahat, di ba? Mag-dry, ganyan. Pero sa atin, yung Hindi brisket, yung ako nagpre-pressure oxtail. cooker eh. Hindi ako nagpre-pressure cooker. Oo, yun ang mga... Slow cooking, kahit slow ilang cooking oras pa yan. Oo, dun ako na noon na parang, mami, i-pressure cooker na lang natin kasi negosyo to, ganito, ganyan. Yeah. Tapos, ang bilin sa akin ng nanay ko, anak, kung papalitan mo kung paano ko lulutuin ang mga reseping tinuturo ko sa'yo, hindi na siya magiging ganong kasarap. Yun ang matinding natutunan ko sa'yo nun, mami. Kaya pati, tsaka yung bagoong no, mami, no? Ang sikreto ng ng kare-kare, nakakapag rin yung bagoong. Dapat yung bagoong mo hindi malansa, masarap. Oo. Yun ang At saka I don't use peanut butter. yes. Yung mismong mani, ginigiling ko pa nga. Yun ang, nung mga dati, sabi ko, paano ko kaya ito ipepresyohan? Especially yung karne na, kunyari brisket, di ba? Kasi yun ang mga ginagamit natin karne. Dito, oo. Dito. Hindi ko pwedeng gamitin yung parang mumurahing type lang ng baka kasi syempre dry yun pagka kinagat mo, 'di ba? So nasira na experience mo. Tapos ako pa, ang hilig ko pa dun sa sa tagline na this is the authenticity you deserve. So saying that, hindi ko siya pwedeng tipirin na parang kung paano mo pinakain sa amin. Sabi mo sa akin, 'di ba, mami, kung hindi mo bibilhin, wag mong ibebenta. Yeah. Ang pagkain na hindi mo bibilhin, anak, wag mong ibenta. Kasi naalala mo, mami, ikwento mo nga yung laing na nasunog ko. Oh. Hindi ko talaga nasunog hindi talaga siya sunog. Para sabihin ko, dumating na yung yung magpipick up, and then hindi ko ni-release yung food na yun kasi sa tingin ko hindi maganda. Akala mo hindi maganda. Oo. Sabi ko, hindi pwede, itapon ito, sabi ko. Yun yung... Pero sabi nung magpipick up, okay lang yan, mami. Tikman namin, mami. Oo, tikman namin, mami. Hanggang ngayon, customer natin yun, mi. That was 2016 really? when that happened. Oo. Tapos, naalala ko nun, pinapatapon mo, sabi mo sa akin, ang naalala ko pa ang sabi mo sa akin, Jay, pag nilabas mo yan, kakalat yan sa ibang tao na hindi masarap ang luto mo, ganito, ganyan. Tapos, I was trying to explain dun sa pick up, nagtatrabaho pa siya dati sa sa Canadian Tire, si RJ. Tapos asawa niya si JC.
Masarap naman daw. sabi ko, sa'yo. girl, ayaw ni mami ipalabas yung laing. Kasi ako na yung nagluto noon eh. Kasi at that time, so buong 2015, tinuturuan ako ng nanay ko magluto kung paano niya ginagawa lahat ng mga pagluluto niya. Tapos ako na yung nag-take over noong 2016. With my supervision. With your supervision, of course. Tapos, mami, nung sinasabi ko dun kay RJ, sabi ko, RJ, si mami ayaw niyang ipalabas yung laing. Kasi sabi niya, sunog daw. Sabi niya, girl, inaantay kasi ng mami ko. Inaantay daw yung laing ko. So, ang ginawa ko, sabi ko, gusto mo, tikman mo. Tapos bigyan na lang kita ng discount. Kasi ganun ako, mahilig ako sa ganun, di ba, mami? Kung hindi ako masyadong satisfied, it's either i-refund ko, okay, magdi-discount ako, ganito, ganyan. So, nung pinatikim ko sa kanya, nagtaka siya. Sabi niya, eto ba ang ayaw ipalabas ng nanay mo? Sabi niya, ito pa nga ang pinakamasarap na laing na natikman ko dito. Masyadong high yung standards mo, mami. Bakit? Sa tingin ko sunog eh. Hindi siya sunog, mi. Hanggang ngayon, kinukwento ko sa mga kaibigan ko yun. Kasi ayaw mong, di ba, nailagay na natin sa dish yung para sa kanila. Tapos may natira. Tapos ayaw mong kainin. Ayaw mo ipakain. So binigay ko sa mga kaibigan ko. Anong sinabi nila sa'yo? Di ba? Same. Napakasarap, mami. Bakit ganun yung naging assessment mo? Gusto mo ba, parang gusto mo lang ba akong pahirapan dati? O gusto mo lang gusto ko lang the best for you. Kasi sa tingin ko, hindi papasa yun eh. Hindi pumasa sa akin. So, ayaw kong i-share mo sa iba. Ayaw kong ibenta mo. Ganun yun. Hindi kita pinapahirapan. I was helping you para maano yung negosyo mo. Diba? Yun na Para hindi ka masira sa tao. Yun na naging training ko sa'yo. Kaya parang, I would like to think nga, kagaya ng sinasabi ko, na maayos naman akong tao, maayos naman ako magpakasama. Pero pagdating kasi sa kusina, lalo na sa food truck, stricto talaga ako. Pag hindi maganda yung lalabas, ayoko talagang ilabas yun, mami. Parang dun yung nakuha ko sa'yo nun eh. Tsaka ikaw kasi, pagka may sinabi kang, Jay, kunin mo to. Jay, gawin mo to. Kahit ano pang ginagawa ko, gusto mong ihinto ko. Tapos, tulungan kita dun sa ginagawa mo para malaman ko yung mga ways mo, yung mga techniques mo. Grabe mga techniques neto, friendship. Ganun ako eh. Ayaw ko yung ipapagawa ko sa'yo, tapos hindi mo ginagawa agad. Nadidisappoint ako. Kaya ganun minsan, siya. kung hindi ka nakikinig o busy ka, ako nang gagawa. Kasi ayoko ng yung, Mami, Sandali lang, Mami. Kasi ang dami kong ginagawa, di ba? Yeah. I'm running a business, tapos ako pa nag-grocery, tapos may mga endorsements ako, kailangan may mga postings ako, tapos minsan may mga procedures akong kailangan, kunyari, pagpapalinis ng ngipin, o kaya pagpunta kay Tito Doc Rodmond, kay Doktora Cham, gano'n. So, ang dami talaga na parang, tapos pag si Mami, anak, ganito gawin natin. Isipin nyo, yung liver namin sa aming lomi, girl, binababad niya yun sa gatas. Okay lang ba Hindi siya? lang yun. Hindi lang yun. Marami akong Kaya, marami akong seremonyas. Oo, kaya laging sinasabi sa amin ng tao na, bakit yung atay nyo hindi malansa? Ang dami niyang ginagawa, Diyos ko. Tapos, sabi ko, Mami, oo, di ba si Mirasol, si Annelie de Ocampo, sabi niya, Jay, bakit napakasarap ng atay yung atay na binibili namin sa inyo, binigay niyo sa akin. At saka ang atay, hindi dapat na-overcook. Grabe yung mga ways ng nanay ko na parang ngayon sa crisis, at saka yun na yung parang nakasanayan ko. Paano ko ngayon babaguhin yung mga yun na hindi magbabago yung pagkain, yung lasa ng pagkain. Yun yung magiging challenge sa akin ngayon. Pero alam mo, sa tingin ko, Mami, dahil doon sa training na binigay mo sa akin, hindi ko na hindi ko na mababago yun, Mami. Paano ka ba natuto? Sino ba nagturo sa'yo? Kasi kung sa mga hindi nakakaalam, ang nanay ko, lumaking prinsesita to. Maraming katulong sila noon nung kasambahay. Maraming kasambahay sila, Mami. Excuse me for the word. Maraming silang kasambahay growing up. Tapos, hindi ko alam paano ka natuto.
may mga niluluto na ako dati sa Philippines like di kare-kare, spaghetti, Oh God, yung spaghetti ni Mami. pansit, and salad. Oo. Mga Macaroni salad, yung oo, chicken tsaka macaroni yung, salad. Oo. yung millionaire salad. Yeah. Yan, mga niluluto ko na yan dati sa Philippines. Pero, Millionaire salad yung may beets. Hawak mo ang beet. Ay, nagagano na si Yeah. Mami. Nagbi-beets na kami tsaka nun. pag kumain ka nun, yayaman ka. Yun ang Kaya yun- bihira ko niluluto. Dapat pala pinakain mo sa akin nun para yumaman ako. Oh. Ang ginagawa ko, i-reveal ko na dito ha. Thank you very much for our sponsors for today's podcast. Of course, Captain's Boil. Thank you, Tommy Lee. Great Small Family Dental, Tito Doc Rod Montaño. And Cal Houston, Desjardins Insurance. Mary Katindig, R&J Therapeutic Massage sa Fort Saskatchewan. And of course, Skinlor Laser Center. And lastly, Beaver Tails, West Edmonton Mall. Maraming salamat. Nagre-research ako, tapos sa isang recipe, tsaka sa ibang recipe, pinag-aaralan ko yun, and then I mix up. Yun ang alam ko. Alam ko ginagawa mo yun. Oo. Tapos, tinitingnan ko kung saan ako mali, kung saan ako ano. Kasi, tayong mga nasa Canada na, kung ano ka man sa Philippines, wag mong hanapin yun. Pag nasa Canada ka na, harapin mo na ang buhay. Huwag mo nang i-compare yung buhay mo doon tsaka dito. Kailangan mong matuto. Kailangan kang huwag magyabang. Marunong kang makisama sa tao. At saka ako nga, yung mga hindi ko naman lahat sila kilala, pero parang minahal ko na rin sila na parang mga anak. Yung mga Bang friends ko. friends mo, mga followers, ang sikreto niyan, kahit hindi ko siya natatandaan, once I see them sa mall, ang gagawin ko, pag nakangiti, ngingiti na rin ako. Tapos, pag yayakapin ko rin, kahit minsan, Hindi mo na sila natatandaan. hindi ko natatandaan. Oo. Pero understandable na naman, Mami. Kasi di ba sa edad mo, hindi mo naman matatandaan. Ako nga, minsan, hindi ko talaga sila natatandaan. Pero yung iba natatandaan ko, yung iba naman hindi na. Tapos magpapapicture. Pero Mami, going back, dun sa sinabi mo kanina, alam mo, totoo yun, yung sinasabi ng nanay ko na every time ako lalabas ng bahay, i-remind ako ng nanay ko yung, anak, yung bibig mo ha, anak, yung pakikisama mo ha, anak, wag masyado, anak, wag masyado magtiwala, yung mga ganun. Yan ang ayaw ko sa'yo. Ano, Mami? You trust so much. Maganda kasi yung childhood ko, Mami. Hindi ako nakakaano ng trauma Hindi mo namamalayan na tinatraidor ka na. Oo, marami kang pagkukulang, marami kang hindi ka naman perfect. Pero sana anak matuto ka na. Ang sa akin lang kasi, parang hanggat hindi ako pinakitaan ng masama, parang okay pa siya. Hanggang sometimes it's too late. Buti-buti mo sa kanya, yung pala, inaano ka na sa likod Maganda kasi mo. talaga yung childhood ko. Alam mo, Mami, dahil sa inyo yun na lumaki ako ng sobrang pagmamahal both sides. Na daddy ko, hindi naman ako sinabihan na, ay, ganito, ganyan. Wala. Si Mami, ganun din. Si kay Nikki, wala naman akong nakitang, proud nga sa akin yung kapatid kong yun. Tapos, parang na lang sa akin na parang hindi naman ako sasaktan ng taong to. Yung parang ganun yung naging ko eh. Parang basta madali ako magtiwala for some reasons, hindi ko alam, pero natututo na ako ngayon. Tsaka anak, nung bata ka, hindi ka matapobre. Hindi ka matapobre. Bakit matapobre ba ako ngayon? Hindi ka matapobre. Ibig sabihin may mga kaibigan ka na yung nasa talaga. Yung mga nasa below Pero hindi ka naging matapobre. Minahal mo sila na
Oy, oo, no. Mahal ko yung mga kaibigan ko. Tsaka kahit saan ako pumunta noon, gusto ko ng mga ano, kasi gusto ko lang talaga good vibes. Hindi yung ano, hindi, oo, ganun. Pero Sino ba naman kasi may gusto may kasama mas maugali, di ba? matuto Pero yung ka iba, na. mami, akala mayabang ako. Yung iba akala, ano, parang ang social-social ko. Diyos ko, kilalanin niyo muna. Maputi lang ako at matangkad, pero hindi ako pasosyal na ano, nako. Sa mga nakakilala sa akin, alam Karamihan nila yan. ng gamit niya, sabihin ko na libre. Hindi naman niyang bumibili. Hindi, mami, kasi syempre, model ako, no, kailangan, I mean, pinoprovide nila yon. Oo, hindi naman ako bumibili. Kasi wala naman akong pambili in the first place, no? Kaya, ano. Tapos, mami, balik tayo doon sa pagkain. Ano yung pinaka giliw na giliw kang niluluto? Kasi, alam mo lately ha, ang dami netong inaano. Ang dami netong pinag-experimentoan sa Mahilig kitchen. ako mag-experiment. Sobra. Kahit hindi Bigla- ko pa natitikman yung food. Oo. Ang talent ng nanay ko, kunyari may nagustuhan akong sauce. Titikman ni mami yung sauce. Isulat mo, may ganito to. May apple sauce. May toyo. May sesame seed. Ganon siya. Ganon yung nanay ko. Kaya yun yung talent niya. Parang meron siyang gift na parang kaya niyang i-recreate yung lasa just by tasting it. Ganon. O ngayon, mami, bakit napakatahimik mo? Minsan, ang kulit-kulit mo sa... Ito, si mami ko kasi, pagka may video nakakamera, nahihiya na siya, pero pagka impromptu, Kasi baka mamaya may iba akong masabi. oo, di ba? Nako. Ingat-ingat. Oo, mami ko, Diyos ko, taklesa. Pero, ano, para sa akin kasi, si mami ko ay ang aking, ano, mahirap ang buhay ngayon. Pero alam mo, sasabihin ko sa inyo, nanay ko, eto mami hindi dahil may camera dito sa harap. Yung totoo lang. I never fail to say I love you every day. Yeah, thank you for that. Sa I'm so proud umaga, of you. Yeah. sa bago ka matulog, ganun. Tapos, ano, Ako naman, anong ginagawa ko every morning? Chine-check ako ng nanay ko every morning. Tinitignan niya kung humihinga pa ako. So, dali naiyak ako. Ano, kasi, may mga kamag-anak kami, kapatid ng daddy ko, kapatid ng mami ko, na namatay sa Pagtulog. sa pagtulog nila. So si mami, every day, tinitignan niya kung humihinga pa ako. The first thing I do First thing in the morning. is to check on him. Oo. Yeah. Kaya ano. Kaya kasi minsan, mami, wag may mong gagawin yun pag may kasama ako sa kwarto. Kasi may mga times na yung iba, hinihintay nilang magising yung anak nila, yung pala, may Oo. nangyari na. Yung iba, hinihintay nilang matapos maligo, yung pala, natumba na sa banyo. ganun din ako kay mami ko. Pagka ano, tinitignan ko, kunyari, ba't parang hindi pa maingay sa taas? Tinitignan ko ng ganun. Pero mami, wag mong gagawin yun pag may kasama ako. Kasi minsan kasi may insidente na yung ex ko, tsaka ako, Ayoko yan. pagpasok niya, kita niya kami magkayakap. Kaya, nahiya naman ako. Kaya ano. So, mami, yun ang, ano, yung 'di ba sa umaga, mami, mahal na mahal kita. Ano. Tapos naamoy ko yung ulo ng nanay ko, ganyan. Sa gabi, minamasahe ko yung paa niya bago siya matulog. Kasi mami, not because dahil may camera dito, kasi naging mabuti ka ring ina. Mabuti ka ring ina. No? Marami tayong kasambahay dati, growing up. Pero ikaw, hands-on ka. Yeah. Hands-on ka. Naalala ko pa nga, may kapitbahay tayo na nagsabi na, bakit mo binibilan ng soft drinks ang mga anak mo? Ang dami-dami yung kasambahay. Bakit hindi sila ang utusan mo? Naalala mo yun? Yeah. Tapos, ano, Ako ang gusto kong gagawa. si mami, ang ano, kasi nung college kasi ako, ano, hindi kasi illegal sa bahay namin ang uminom. Kaya hindi rin ako naging rebelde kasi open kami sa house. Na umiinom kami sa bahay, umiinom kami sa labas. Tapos pagbalik namin sa bahay, syempre may hangover ka kinabukasan. Tapos ang parang pinaka-cure ko sa hangover ay Lucky Me pansit, Lucky Me noodles na may itlog, Yeah. na ilalagay mo yung itlog pagkatapos patayin yung stove. Tapos 2 Mountain Dew at saka Medicol. 'Di ba, mami? Si mami ang bumibili nun, yung para sa akin. Tapos siya yung nagluluto. Although meron magluluto para sa akin dati.
May kasambahay kami to do that. Pero si mami, hands-on. Lalo na pagka lasing ako kinagabihan. Pero ngayon kasi hindi na ako nainom. Kaya kasi mahal dito sa Canada. O natutulala ka, mami, okay ka lang. Okay lang ako. I'm just listening Ta- to you. tahimik ka ngayon, hindi ka makapagsalita. Baka mamaya kung iba nang masabi ko. So, mami, ngayon, may pinagsisihan ka ba na kinuha kita dito sa Canada? Wala naman. Kaya lang, ang pinagsisisihan ko lang, nalayo ako sa mga apo ko. Hindi ko na makita, yung mga moments nila na, yung unang lakad, ni Kali, hindi ko makikita. Makikita mo naman na pag-uwi tayo. Pero, Canada changed my life. Naging mabuting tao ako sa tingin ko. Naging maunawain ako sa mga Nagtrabaho sa atin. Sa mga tao. tsaka Yung mga inampon natin. Don't say that ampon. I don't like that word. Okay, sige. Kinopkop. Ginawang Tsaka natuto ako, yung mapagbigay ako, nagsishare ako. Dito, mas ako kasi, naiisip ko na malayo sila sa pamilya nila. Emotional kasi talaga ikaw. Yeah. Mami? Napaka-emotional mo. Na malayo sila sa pamilya nila. Baka namimiss nila ang nanay nila. I can be a mother to them. Which is ganun naman ang naging role mo mostly sa mga kaibigan ko Yeah. na Yeah. nalulumbay na naging nanay ka talaga sa Yeah. kanila. Tapos, naiyak yung nanay ko. Gusto mo tissue? No? Tapos, Magandaan para sa mata ko na dry. o diba? Kasi hands-on kasi akong anak. Gusto kong ako nag-aalaga sa'yo. Ayoko na may nagmamaneho para sa'yo. Yun na, it's a no-no for me. Walang pwedeng ibang magmaneho para sa nanay ko. Ako lang. Ganon. Tapos, Hindi naman uso dito ang may driver. kaya nga, Na mami. we can't afford to hire a Kaya, driver. kunyari, may sasabay sa'yo. May pupuntahan tapos isasabay ka. Di ba ayoko nun? Gusto ko ako maghahatid sa'yo. Ayoko rin naman kasi mabagal akong kumilos because of my situation. Oo. Si mami kasi medyo hirap siyang maglakad. Hindi medyo, hirap talaga siyang maglakad. Kaya buti na nga lang yung Project Physio talagang inaalalayan tayo mami, na sa mga pag-massage mo and everything. Tapos, may pupuntahan tayo sa susunod, titignan natin kung ano magagawa natin dyan. And, ayun, hindi ko rin pinagsisisihan na kinuha ko siya dito sa Canada Kasi, like I said, hindi rin ako magtatahimik kapag iba'y nag-aalaga sa nanay ko. Like I said, hindi ako mama's boy, pero hands-on ako sa nanay ko. Hindi ikaw ang paborito ko. Hindi ako ang paborito. Hindi ikaw. Carlo, gusto ko lang sabihin sa'yo, hindi ako ang paborito. Ang bunso ko. Yung bunso, yung si Mark, oo, gagawin niya ang lahat para Hanggang doon. ngayon, baby ko siya. I still call him baby. Oh, ako rin baby naman ang tawag ko sa kanya Pero, ang sa nanay ko kasi, akala ng tao, kasi ako yung kasama mo. Yeah. Akala ng iba, ako yung paborito, hindi po ako ang paborito. Mapagmahal ako sa nanay ko kasi nanay ko ay napakabuting ina. Lumaki akong ganito, lumaki akong buo. Kahit hindi ko siya mabigyan ng apo, may mapipintas sa akin ng ibang tao, mahal na mahal ako ng nanay ko, proud na proud sa akin ng nanay ko. Pero kasi, hindi ko rin kasi maatim na ako nandito, tapos siya nandoon, baka hindi mabigay sa iyo yung atensyon, na kung paano yung atensyon na naibibigay ko sa iyo, pero hindi ko rin gustong sabihin na parang ako lang ang nagbibigay ng atensyon sa nanay ko. Ang nanay ko ay sobra rin naman akong inaalagaan. Paggising ko, napakasarap ng ulam. Paggising ko, masaya. Kasi ang gusto ko talaga dito sa nanay ko, ang nagpapasaya sa akin, hindi lang dahil may camera dito. Pag nakita ko siyang nakangiti sa umaga, mami, pag nakikita kitang nakangiti sa umaga, parang nothing can go wrong. Yung okay tong araw na to. Lagi ko siyang, hindi lalagpas ang isang araw na hindi ko sasabihin sa nanay ko na mahal ko siya. Kasi yun naman talaga, mami
Tayong dalawa lang ni. Oo, tayong lang dalawa. Tayong dalawa lang. Tandaan mo yan. Na ano, may mga kapamilya tayo at mga kaibigan, pero at the end of the day, it's you and me. Kaya ano, Buti na lang nandyan din si Charm. si Charm, of course, si Yeah. Charm malaking bagay. Yeah. Mm-mm. Namimiss mo rin si Paul. Oh, Mm-mm. Tapos, Mami, ano yung parang gusto mong sabihin sa mga lola na nandito sa Canada ngayon, na kasama nila yung anak nila na na malayo sa pamilya nila sa ibang mga anak sa Pilipinas. nandito ang mga yung mga lola. Kunya lola na kagaya mo, Oo. lolo't lola na Pero kagaya. yung mga Yung ibang anak nasa Pilipinas o yung mga namimiss anong sa iyo kaya mong i-relate sa buhay mo na mahalin nyo ng sobra-sobra ang mga apo nyo na malayo sa inyo. Mm. Kung humingi sila ng pera, bigyan nyo. Aray ko. Kasi hindi natin alam kung ano man ang mangyari nowadays. Pero yung Mami, hindi lang dahil dun sa yung sa pag-provide. Yung paano mo na maging meaningful din yung buhay nila dito sa Canada. Kagaya ng naging meaningful Kung na nandito yung mga apo nyo, talagang kung- apo talaga yung naging sentro. kasi may mga nakakausap ako mga grandmothers na kaya lang ako kinuha ng anak ko para mag-alaga. No, don't say that. Kasi para lang daw kinuha sila para may mag-alaga sa mga anak nila. Pamilya nyo yun eh. Iba talaga yung nanay ko mag-isip. Huwag ka nang magreklamo. Kasi kung totoo man yun na kaya kinuha ka lang kayo para may mag-alaga sa mga anak nila. Minsan nga may mga nagsasabi na pupunta sila sa party. Tapos kukunin yung mga anak na maliliit. Tapos yung mga lola nag-aalaga dun sa party na sana iniwan na lang kami sa bahay. Total, Oo. pahabol-habol daw sila sa mga apo nila kahit na Ano masasabi mo regarding that? ay, hindi ako ganun. Kung ako man, hindi ako ganun. Kaya nga, Mami, iba talaga yung nanay ko mag-isip, no? Ano siya, very family-oriented. Kaya So, kasi ang dami kasing ibang tao na pinag-uusapan lagi is yung mga single moms and yung mga parents na na walang katuwang sa buhay. Nobody talks about a single son taking care of an elderly parent. I'm not complaining. It's actually fulfilling, especially for somebody like me na wala akong anak. Mahirap talaga. Pero ang nanay ko, she makes it easy for me to take care of her. Kasi siya mismo iniinom niya yung gamot niya, ginagawa niya yung lahat ng paraan para maging healthy siya, para humaba yung buhay niya, na para hindi siya magkasakit, which is I'm very thankful. Medyo matigas ang ulo minsan, medyo matampuhin minsan, may masabi ka lang minsan magtatampo siya, pero hindi naman palagi. And that is totally understandable, especially for your age. Pero Mami, iti-take advantage ko rin lang na ipagsigawan sa mundo na Mami, hindi kita ipagpapalit. Tandaan mo yan. Kayang-kaya kong isacrifice yung personal happiness ko to take care of you. Hindi kita iiwan, hindi ka tatandang mag-isa. Tandaan mo yan, Mami. Tandaan mo yan. Tsaka minsan, pag umaalis ka, kahit na nagpaalam ka, chinecheck pa rin kita. Asan Pato ka na? chinecheck? Ay, oo yun. Asan ka na? Minsan, naiirita ka yata Mami. Hindi ako naiirita. Hindi Mami. na ako teenager. Hindi. Pero you will know when you become a parent. Hindi, I'm not gonna be a parent, Mami, kasi alam mo naman. Kaya nga. Pero Mami, may sasabihin ako sa'yo, yung ikaw kasi, minsan, kunyari ito yung scenario, live ako on TV, sa Global TV, kasama ko si Mami ko, pero tapos na yung segment ni Mami, nandun siya sa gilid. Habang nagsasalita ako live on national television, aayain niya akong umuwi. Na parang, Noon yun, kaya nga, at least alam niya, kukunin niya yung bag niya, nagsasalita ako live on TV, tapos biglang sasabihin na, ay ka na.
Hindi ko alam kung paano ako magre-react. Hindi ko alam kung sino kakausapin ko. Kung doon ako sa camera nakatutok, okay, sasabihin ko sa mami ko na, Mami, naka-live ako sa TV. Akala niya kasi parang Facebook live lang. Kasi parang una-unang beses akong parang bago lang ako sa nun sa global nun na nag-guest. Ikaw, tapos ginawa mo rin yun nung nag-guest ako sa radyo. Oo, aminin Yung mo. iti-text kita na magtapon ka ng basura. Hindi. Iba pa yun. Iba pa yun. Isipin mo nag-guest ako sa radyo. Kasama ko si Kuya Roland. Tapos biglang ang nanay ko, nasa kalagitnaan ako ng programa, live on air. Bigla niya sabi, Anak, alika na. Uwi na tayo. Unknowingly, ginagawa niya yon. Kaya, ewan ko to sa nanay Madali ko. akong mainip. Madali siyang mainip. Parang ako sa'yo ko nakuha yun no, Mami, no? Pero ilalabas natin yung mga videos mong puro kalokohan. Kasi ngayon medyo formal. Kapag kasi Mami kasi may kamerang ganito, nahihiya siya. So, Mami, Uy, magpasalamat ka kay Tito Doc at nakinig ako sa kanya na si Tito Doc kasi nagsabi. ako si Tito, unang i-guess mo. I love you, Tito Doc. si Tito Doc talaga kasi siya talaga yung nagsabi, oy, si Mami mo muna. Ganun. Kasi sabi ko, Tito Doc, can I have the pleasure of inviting you as my first guest? Tapos sabi niya, no. Si Mami mo muna. Saka na ako. Sabi niya sa akin. So, Mami, ito medyo mag-touch tayo ng isang, very quickly bago tayo matapos, mag-touch tayo ng, having a gay son. Do you have any regrets? Wala. Sa totoo lang wala. Kasi kung napalaki mo ng tama yung anak mo, kasi sasabihin ko rin sa'yo marami rin namang baklang na pariwara. Diba? Pero ikaw, kasi yun ang talagang pinagdadasal ko sa Diyos na, Lord, sana mapalaki ko ng tama itong anak ko. Ganon. Kung meron mang ako na lang, wag nang siya. Maswerte din ako sa part na yun na na hindi ako nakaranas ng ganun sa magulang. Kahit sa daddy ko, kahit kay mami, yung support ba. Hindi ko... Kasi kung itatakwil mo ang anak mong bakla, lalong mapapariwara. Lumaki Kaya ako ng sobrang... intindihin mo siya. Intindihin mo. Kasi sa tingin ko, hindi naman yata kasalanan ng bata na isinilang na bakla. Kasalanan ba? Hindi, mami. Kasi ganito, hindi ko naman pinili. Parang ikaw, hindi mo naman pinili maging ganap na babae, di ba? Ganon din kami. Hindi naman namin pinili na maramdaman namin to eh. Kaya I just make the most out of it. Just be a good person. Kagaya ng naiyak ako. Pero sayang, sabi ng iba, sayang nga daw. wala ka daw anak na maiaano sa akin. Ayoko naman yung mag-adapt ka. Gusto ko yung sarili mo ba? Sana. Hindi ko kakayanin yun, mami. Kasi tsaka mami, ako, ang purpose ko sa buhay ay ikaw. Wala akong ibang ikaw ang purpose ko. Mami, naiyak ako. Hindi to Dapat dalhin mo dito yung tissue nasa taas. Oo. Kasi Kaya minsan... So, ngayon, mami, bago tayo tapusin na lang kasi ako na with me, sa tingin mo yung pwede ko pang gawin para maging mabuting anak for you? Nagawa mo ng lahat eh. Nagawa mo ng lahat. Kaya lang, dapat mapili ka na sa Sa makakasama ko? tsaka sa mga friends, sa mga tao. Tsaka yung makakasama mo, kung balak mo man. Oo. Hindi ko na kasi siya priority eh. Hindi naman ako Mapili ka. Oo, Piliin mo mabuti. marami namang lumalapit, marami namang nagpaparamdam, pero talaga hindi kasi siya ang priority ko at this time. Salamat. Pero naintindihan Wala ako ng taon. naintindihan din kita. Ayaw din kitang iiwan na mag-isa. Kasi sooner or later, mawawala na ako sa buhay mo. I'm in my twilight zone of my life.
Hindi natin alam kung kailan yun. Kaya gusto ko rin naman na magkaroon ka ng taong mapagkakatiwalaan na talagang makakasama mo And habang eventually, alam ko buhay. darating yun, Mi. Pero Kasi ngayon kasi ikaw ang aking ako, prioridad. Yung parang hindi ko... Hala! malapit na akong... Hindi, Mami. Matagal pa Well, you yun. never know. Mami, hindi. Hindi natin alam, anak. Kaya, i-ano mo rin yung utak mo na walang permanente sa mundo. And tama naman yun, Mi. Nagpapasalamat ako na mayroon akong yung hindi ko kailangan ng maraming kaibigan, hindi ko kailangan ng maraming tao na na aagapay sa akin. I have you. I have yung konti yung mga kaibigan ko na pero niyak ako, Mi. Sorry. Maswerte ako dahil ikaw ang nanay ko. Hindi ako makapag-isip pa ng parang I could have a better mom. No. You are the perfect for my life. No. Tahimik ka ngayon talaga, no? Wala akong Ano bang tissue. gusto mo? Tatawa-tawa ka. Hindi. Any message, Mami, sa mga sa mga nanay na nandito kasama ang mga anak at may namimiss sa bahay, sa pamilya, sa Pilipinas? Sa inyo, mga kagaya kong mga nanay, mga lola, basta't magdasal lang tayo na safe ang mga anak natin na naiwan, ang mga pamilya natin. Pray for them every night, every day. Na hindi sila papabayaan ni Lord. Ganyan din tayo na nandito sa Canada, na talagang ang buhay natin dito, nasa malayo tayo. Naghahangad na makasama din natin sila balang araw. And to you, Kali, I love you very much. Okay. Mamita Si loves Brent. you very much. Brent, I love you. Mami, eto. Mabilisan lang. Isang malupit na mensahe sa mga magulang na nagkaroon merong anak na kagaya ko na hindi nila maintindihan ang nangyayari at hindi nila alam kung paano i-handle. Ay, wag. Tanggapin nyo. Mahalin nyo ang mga anak nyo kasi hindi naman nila kasalanan na napanganak silang bakla. Hindi nila kasalanan. Wala yun. Kaya dapat intindihin natin sila, mahalin sila. Although, kung talagang mahirap i-handle, magdasal na lang. Dagdagan ng dasal. Kasi naalala ko dati, pumunta tayo ng palengke. Ay, ikaw pala, pumunta ka sa palengke. Tapos may babae dun sa palengke na parang inaaway niya yung anak niyang bakla. Tapos sinasabi niya na, ikaw, salot ka, ganito, ganyan. Tapos Yeah, nag-butt they use in the ka. term salot. Oo, sa tapos ikaw bakla. nag-butt in ka. Sabi mo, dahan-dahan ka. May anak akong bakla. Sabi, pero hindi salot. Inaalagaan niya ako. Naalala mo yun, Mami? Mm-mm. Na pinagtatanggol niya yung mga Tsaka yung mga kaibigan kong Bex doon, di ba, Mami? Ikaw yung Kasi nanay hindi naman, totoo naman talaga na may mga napapariwara. Mm. Na, Same din naman sa mga lalaki at babae, Oo, di ba? pareho namang lang din. May mga, kaya nga minsan, lagi kong binibiro sa'yo na buti nga't naging bakla ka na lang. Kasi baka grade 5 ka pa lang, baka buntis ka na, ginaganong kita. Pero Nanay ko biro lang talaga. yun. Ay, nako. So, ayun. I-wrap na natin ang ating podcast for today. Ang dami kong natutunan na, na yung busog sa pagmamahal. Ang taong busog sa pagmamahal, hindi mapapariwara. Ang taong busog sa pagmamahal na ginamit sa tamang paraan yung atensyon. Nakatakot ako sa karma. Yung atensyon na Takot ako sa karma. which is totoo naman Yeah, talaga totoo yun. yan. Totoo ang karma. No? Mahalin ninyo ang mga magulang ninyo.
mahalin ninyo yung, ako hindi ko masabi mahalin nyo yung mga anak nyo. Lalo, sinasabi ng nanay ko, mahalin yung mga anak nyo. Pero ako, mahalin nyo ang mga magulang ninyo, yakapin nyo sila araw-araw. Wag na wag ninyong pababayaan na lumipas ang isang araw without saying and telling them how much you love them and how much you want to take care of them, na hindi mo pagsisisihan for the rest of your life. Kasi one day, magiging kwento na lang sila na parang ako ngayon in denial ako na talagang gagawin kong lahat araw-araw sa nanay ko, para sa nanay ko. Ganun kita kamahal, Mami. Thank you. Ganun kita kamahal. So, ayun. So, wrap up na tayo. At maraming salamat sa panonood ninyo. Mami, any message para sa kanila? Salamat sa inyong lahat na sumusuporta sa anak ko. Sumusuporta sa kanyang mga produkto. Thank you so much. Hindi kayo nagsasawa. Nandyan pa rin kayo. Wala itong success na masabi na ganito kung wala yung support nyo. I love you, Edmond Tonyans. Thank you so much. Maraming salamat. Jimmy JT, taste the home on wheels from the heart of the islands, the M&M meals. Multi-awarded, yeah, the people all agree. Best food truck in Canada, that's JT. Jimmy JT, every bite takes you back. Lechon belly so good, feels like home in a pack. Hands up, line up, come and eat with me. Filipino pride worldwide. Jimmy JT, put those bonbons steam.